Hello, mic sound check. Okay na? Ayun, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa maulang umaga na Kanyang pinagkaloob sa atin. Tunay ay biyaya ho yan ng Panginoon. At salamat sa Diyos at tayo ho pa rin ay nagkakasama-sama. At as we have been praying for a long time, ay medyo mas maluwag na ngayon. Ano ho? At patuloy pa rin natin gawin yung ating mga pag-iingat, yung ating mga health safety protocols ay gawin pa rin natin. At sipagan pa rin natin yung pag-alcohol. At huwag tayong maging lax or pabaya ho patungkol sa mga bagay ho na ito. But we praise God na meron pa rin tayong patuloy na kalayaan
upang purihin ang kanyang dakilang pangalan. So tayo ho ay magsimula, and also we would like to welcome ang ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa atin via live stream, at ganoon din ang bawat isang mga kapatiran natin nandito sa bahay sambahan. At nawa, dumating ho ang pagkakataon na lahat ho tayo ay magkakasama na dito sa church, na mas maging maluwag na, mas maging maayos na. Tingin ko ho ay yung totoo na yung vaccine ay ginagamit ng Panginoon para manumbalik ho sa normalcy, yung atin normalidad, yung atin ho mga kalagayan. So tayo ho ay magpapatuloy at magsisimula sa ating gawain ng Sunday School. At hiningan natin si Brother Gab upang tayo ho ay pangunahan sa atin hong mga pag-awit. sa Panginoon. Awitin pa natin Amazing Grace.
10,000 years, bright shining as the sun. We know last day to sing the praise. And when we first begun. Magsipon po ang lahat. Hello, mic sound check. Ayan. Okay, muli ho, magandang umaga sa bawat isa. Tayo ho ay magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, particularly about the doctrine of the Holy Spirit. And I hope na tayo ay patuloy na lumalalim at lumalago sa atin hong pagkakilala sa ating Diyos na atin hong sinasamba. Tayo ho nawa ay patuloy na gabayan ng Diyos at with that, tayo ho ay lalapit sa Panginoon at hingin natin ang kanyang gabay sa atin hong pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay dakila ka. Namamangha kami sa napakatindi, napakalalim, napakalaki na pag-ibig, pagmamahal, biyaya mo sa amin na nagligtas. Lord, hindi lamang yun, kundi o Diyos, ikaw ay nagpakilala sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na lumalim pa sa pagkaunawa sa iyong katotohanan. Tulungan mo kami na mas lalong maging tama ang aming pananampalataya at pagkakilala sa iyo. Lord, muli hindi ito magdulot ng dagdag na impormasyon lamang, kundi ito'y patuloy na maghubog ng aming mga buhay, magpaalab ng aming pong pagmamahal sa iyo, at lalo pong magdala sa amin sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Sawayin mo po ang anumang mga kamalian, yung kami, Panginoon, ng puso na nandoon ang pagpapakumbaba at matuto sang ayon sa iyong mga katotohanan. At itulungan mo po ako bilang tagapagturo at maging ang bawat isa na makikinig, maging ang aming mga kapatid at kaibigan na kasama namin via live stream. Tulungan mo po, Panginoon. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay magbabalik aral at big chunk ng ating pag-aaral sa Sunday School or kalahati ay magiging review sapagkat nung akin hong binalikan yung ating lesson last Sunday ay medyo ito ay napaka-technical yung ilang parte at gusto ko ho na ulitin natin ngayon yung ilan upang mas lalong tumatak sa ating mga kaisipan at kung meron mang mga bagay na lumagpas sa atin noong nakaraan ay ito ho ay ating lalong maunawaan. Ano ho? And huwag niyo sanang isipin, ganun kasi kahina talaga ang panguna. No. Kahit si Brother Paul ay may mga pagkakataon na pagkabasa ko ng isang paragraph, uulitin ko ulit para mas lalo kong maunawaan. And I hope ito ho ay makatulong sa atin sa lalong paglago sa pananampalataya. Pinag-aralan natin ng mga nakaraan ang pagiging persona ng banal na spirito. Ibig sabihin, hindi lamang siya puwersa, hindi lamang siya enerhiya. He is truly a person. And also, we look at the biblical data about the deity of the Holy Spirit, na siya nga ay tunay na Diyos. Wala mang direktang word for word na nagsasabing ang banal na spirito ay Diyos. Ang makikita natin ay may mga impormasyon sa Biblia na may mga gawain ang Diyos na ginagawa ng banal na spirito, may mga pagkakataon na sinabi ng Diyos ay sinabi ng banal na spirito, may mga pagkakataon at pinakamaganda at madaling tandaan ay dun sa Matthew 28 na kung saan ang sabi ni Jesus, baptizing them in the name, one name, the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit or the Holy Ghost. So these three persons are sharing in that one divine name. So hindi uubra, hindi maaari na nakikiisa sa pangalan ng Diyos ang isang tao lamang at isang puwersa lamang. At yun ay nagpapahiwatig ng katotohanan na ang banal na spirito
at maging ang ating Panginoong Kristo ay Diyos. We studied about the blasphemy against the Holy Spirit. And now we are studying about we studied also about the Holy Spirit and His Trinitarian relation. Ano, that yung relasyon ng Banal na Espiritu within the three persons of the Trinity. Narito ang mahalagang katotohanan. The Holy Spirit, being divine, is of one and same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. Ano, naandun yung they are co-equal, co-eternal. Hindi kaiba, hindi mas inferior yung isa, hindi mas mababang klase. Hindi katulad, halimbawa, sa singsing, merong 24 karat gold na singsing. Isipin na si Jesus ay 18 karat, and then ang Banal na Espiritu ay 14 karat gold lamang, na mas gold pa rin, pero medyo mas diluted o medyo mas mababang uri. No? The same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. So they are equal. Nagbigay tayo ng medyo matagal na panahon para bigyang babala sa maling pagkaunawa sa nature ng Diyos. Ano? Dandan yung mga maling paniniwala ng modalism with the word mode. Iba-ibang mode, same person, one person, different modes. Yun namang iba, tritheism, three persons and three different gods. So hindi yun. We are Trinitarian. One God who exists in three persons who are co-equal, co-eternal. So ito yung doktrina ng Trinity. The doctrine of the Trinity means that there is one God who eternally exists as three distinct persons, the Father, Son, and Holy Spirit. And take note po doon sa sinabing who eternally exist. So hindi nagsimula na ang anak ay maging ang anak nung lamang siya ay nagkatawang tao. No. They eternally exist as three persons. Huwag natin isipin na iisa tapos naghiwa-hiwalay lamang para gawin ang gawain ng kaligtasan. No, nahandoon ang iisa, ang katotohanan na mayroong iisang Diyos. And then, dito nagtagal, at ito yung gusto kong reviewin natin sapagkat ito yung medyo technical na bilang sagot din doon sa naging katanungan 2 Sundays ago, which is the subordination in or within the Trinity. Note, this subordination is often seen as to show inequality or inferiority within the Trinity. At madalas yung ginagamit ng mga kulto. Kita mo na, ang sabi ni Jesus, wala daw siyang kayang gawin kung hindi yun lang nakikita sa kanyang, mula sa kanyang Ama. Kita mo na, ang Banal na Espiritu, sinugo ng Ama, pinadala ng Panginoong Jesus. So, mas mababa. So, ito yung isa sa mga maling pananaw na yung subordination within the Trinity ay tinetake as if there is inferiority or inequality. So, ika nga naman, syempre, sinong mas mataas? Yung nagsugo o yung sinugo? Sa lohika ng tao, syempre, mas mataas yung nagsugo. At ganoon nila tinetake, mas mataas daw ang Ama kaysa sa Anak, at mas mataas ang Anak kaysa Banal na Espiritu. At actually, as I've confessed, nung ako ho ay bata pa, hindi pa Kristiyano, pero naniniwala akong ang Ama ay Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos, ang Anak ay Diyos, si Kristo ay Diyos. Pero sa aking pananaw ay nahandoon yung parang hierarchy. Sa taas ang Ama, syempre Ama siya. Tapos ang Anak, kailangan nating maunawaan in the teaching of the Holy Scripture, sa presentasyon ng Banal na Espiritu at ng patungkol sa Trinidad ay hindi mas mababa ang isa kung hindi pantay-pantay sila. Now, ano ang sagot dito? Yes, Brother Paul, pag binasa natin ng Biblia, sa New Testament particularly, there seems to be that subordination. And I'm borrowing from this CARM, kung naalala niyo yung ibig sabihin, Christian Apologetics and Research Ministry. Ang sabi, there is apparently a subordination within the Trinity regarding order, but not substance or essence. Ito yung isang mahalaga. Doon sa order, bibigyan natin ng pansin yung mahalagang mga terms ho yan dyan mamaya. At ito yung dalawang mahalagang term, yung ontological and economic. At dito talagang nagiging maingat ang mga theologians sa mga words na ginagamit. Ano yung word na ontological? Meaning their nature or their very being.
ito ang hindi natin tinatake. Bakit? That is in the very nature in the Trinity, yung iba naniniwala that in the very nature or essence or being of the three persons sa Trinity ay merong mas mababa. We reject that. Kasi kung mas mababa in the very nature and being yung isa ay hindi equal, hindi Diyos. Or doon naman sa isang term, yung economic or work subordination. Yung word na economic ay may pertaining sa kanilang gawain in creation and in particularly mas makikita sa redemption yung subordination. Sabi ng Ligonier Statement in Christology, so hiniram natin ito, hindi ito pneumatology, kundi sa Christology, ang sabi, we affirm that that in the unity of the Godhead, the eternally begotten Son is consubstantial, same substance, co-equal, co-eternal with the Father and the Holy Spirit. And ito yung denial. We deny that the Son is merely like God or that He was simply adopted by the Father as His Son. We deny the eternal subordination of the Son to the Father. At dito ko gustong hiramin ito, and also the eternal subordination of the Holy Spirit to the Father and to the Son in the ontological Trinity. So yung subordination ay hindi dahil mas mababang klase yung isa. Kung hindi yung subordination ay masusumpungan doon sa gawain na tinake nila, particularly mas kitang-kita nga sa work of redemption. Sana naunawaan nyo na pagkakaiba nyo. Siguro sa pangtaong pagsasabi, halimbawa sa presidente at vice-presidente, doon sa kanilang trabaho, doon sa kanilang gawain sa opisina na maaaring ginagalawan, may makikita tayo doon sa gawain nila pila bang mas mataas yung isa. Pero sa pagiging tao, mas mahalaga bang tao yung isa? Mas tao ba yung isa kaysa doon sa vice-presidente? So, yung ilustrasyon na yun ay kapos, pero gusto kong maunawaan ho natin, that is, yung subordination ay nahadun sa kanilang function and hindi dun sa kanilang nature. So, it is a subordination in economy, not in ontology. At nakita ho natin ito sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At ilang mga observation ay yung time, in the beginning, that is from eternity past. The Word, that is Jesus Christ, the Son of God, is already distinct from the Father. So from eternity past, there is already the distinction. So again, dahil merong minsan dumudula sa kaisipan na iisa lang nung una and then naghiwa-hiwalay lang and then pagdating sa bandang dulo mag-vote in ulit. No, there's already from eternity past a distinction within the three persons of the Trinity. And then the Word was God. So there's distinction but there is that sameness, co-substantial, same substance, co-equal, co-eternal with the Father. So makikita natin ho ito sa Biblia. Point, the subordination of the Son and of the Holy Spirit is not ontological, but is an economic subordination. So particularly dun ho sa tanong nung ni Brother Jem 2 Sundays ago, and it's a great help sa akin sapagkat itong issue na ito ay pumuntok around 5 years ago sa maraming mga theologians. Ano po? So again, the subordination that we can see in the scripture is not ontological but in economy, primarily seen in the work of the Trinity in redemption. And then tinanong natin, is this subordination eternal? And the answer is yes, because God's plan and work of redemption is an eternal plan and work. Hindi nagsimula ang pagpaplano at pagliligtas ng Panginoon pagkatapos magkasala si Adan at si Eva. No. Ephesians 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. So again, that choosing is choosing unto salvation, and that is already from eternity past. 1 Peter 1:20, who verily, that is the Lord Jesus Christ, who was verily foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. So even before the foundation of the world, before in eternity past,
foreordained na handun na yung subordination. That means there is distinction and subordination when it comes to the economy within the Trinity. Ayan. I hope na nasusundan ho natin. Ito ay ilang mga technical na bagay, and nakikita ho natin na yung work ng mga theologians para maging maingat sa mga katotohanan po na ito. So we looked at the Trinitarian relation of the Holy Spirit. There is equality, there is distinction, just like the Son from the Father, the Holy Spirit distinct from the Son and the Father, and there is procession, that is isinugo ng Ama at ng Anak ang banal na Espiritu, the Holy Spirit proceeding or coming from the Father and the Son. So narito ang katotohanan na magandang i-take home ho natin mula sa mga ito. Through the Holy Spirit that is given by the Father and sent by the Son to us and indwells us is the Godhead present with every true believer. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sinugo ng Ama na ipinadala ng Panginoong Hesukristo at nananahan sa bawat isang tunay na Kristiyano ay present, nakatahan. At huwag niyo isipin na nakatahan sa atin ang 1/3 ng Diyos. No, hindi natin pwedeng isipin ng Diyos 1/3 ang Ama, 1/3 ang banal na ang Anak. No, hindi ganun. Ang kabuuan ng kadyusan ay nakatahan sa bawat tunay na mananampalataya. And may God give us more appreciation and understanding sa napakabigat na ito. Naalala ko ho, many years ago, ginamit kong ilustrasyon. Can you imagine nakatira sa bahay mo si Superman? Sa bahay mo lang, nakatira si Superman. What privilege could that be? Here now, yun ay pantasya, ito ay katotohanan, ang totoong Diyos ay nakatahan sa atin. Nawa itong napakadakilang katotohanan ito ay magkaroon pa ng mas malalim na impact sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So dumako ho tayo, napag-aralan din natin ito last Sunday, the work of the Holy Spirit, particularly in the Old Testament. Note, the name Holy Spirit is seen much more pervasively in the New Testament than in the Old Testament. Yung word na Holy Spirit, yung title na Holy Spirit, mas makikita sa Bagong Tipan. Sa Lumang Tipan, madalas Spirit of the Lord or just the word Spirit. At minsan, may mga pagkakataon, kagaya nakita natin minsan, yung word na Spirit, hindi pa nakakapital S. Pero pag binasa mo at pinag-aralan mo yung konteksto, ang pinapatungkulan ay the third person of the Trinity. Therefore, it is the Holy Spirit. It should be in a capital S. So, madalas sinubukan na i-capitalize yung Spirit pertaining to the Holy Spirit, pero hindi ho lagi. Ano ang makikita natin na gawain ng banal na Espiritu nung Lumang Tipan? He is God's agent of creation. Genesis chapter 1, verse 2. He is God's agent of empowering and equipping select leaders of Israel. Kung naalala niyo ho, sa book of Judges, madalas, the Spirit of the Lord was with and He ruled and judged God's people or Israel. So nahandoon, pagbibigay kakayahan, pagbibigay kapangyarihan, pag-i-equip sa kanila. He is the God of Israel in the Old Testament whom the Israelites always resisted. Nahandun yung paggabay, particularly doon sa kanilang pag-iikot-ikot doon sa ilang for 40 years, and He spoke through the prophets. So, huwag nating isipin na, kumbaga, ang Holy Spirit ay nakatayo lang sa gilid at walang ginagawa ng Lumang Tipan. E di pagpasok ng Bagong Tipan, okay, aktibo na ako. No, hindi. Ang banal na Espiritu ay very much active na sa Lumang Tipan. And then, isa sa mga binigyan ho nating pansin at muli natin itong babalikan dahil merong isang madalas na tanong na medyo nahagingan lang natin last Sunday at gusto kong tingnan natin ng medyo mas malalim ho at detalyado ngayon. In the period of monarchy, that is, nagsimula na magkaroon ng hari ang Israel at ang kauna-unang hari ay si Haring Saul. At ang sumunod ay si Haring David. Merong aktibidad ang banal na Espiritu when it comes to these leaders na ina-anoint
ng Panginoon na maging hari ng Israel. The Holy Spirit validates with His presence the legitimate king highlighted in the Saul-David conflict. Ibinavalidate ng presensya ng banal na Espiritu ang pagiging lehitimo ng isang hari. At makikitang-kita ito doon sa pagitan nga ni Haring Saul at ni David. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, anong sabi? Then Samuel took of the horn of oil and anointed him, David, in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So now, let me just clarify. Ang delikado ho ay maggawa tayo ng anachronism. Ano ibig sabihin anachronism? Yung isang truth, katotohanan natin sa atin ngayong panahon ng bagong tipan ay agaran natin ini-apply sa lumang tipan kapag nakakita tayo ng mga familiar na salita. Anong ibig sabihin? Kung paanong ang banal na spirito kapag tayo ay sumampalataya sa ebanghelyo, tayo ay naligtas, ang banal na spirito ay tumatahan sa atin, i-equate natin agad sa lumang tipan. Ang sabi, the Spirit of the Lord came upon David. Hindi ito naligtas si David kasi doon dumating ang banal na spirito sa kanya. Okay? Nakukuha niyo ho? At dito papasok dahil madalas ini-equate natin, ang laking blessing at malaking kinalaman ng banal na spirito sa kaligtasan natin in the New Testament, pero dinadala ito madalas sa lumang tipan. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul. So umalis. At madalas ang nagiging tanong ay ito, lalo na kapag nabasa natin yung susunod na verse sa Psalm 51 verse 11. At many times ko na na-encounter itong tanong na ito. Sa Psalm 51 verse 11, this is the, anong tamang salita? The repentant psalm of King David. Pagkatapos siyang nirebuke ni Nathan sa kanyang kasalanan with Bathsheba at pagpapatay kay Uriah. Ito yung psalm na sinulat ni Haring David. At ang sabi ni Haring David sa verse 11, cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. At madalas, ang nagiging tanong ay, Brother Paul, well, ang banal na Espiritu ay nakatahan sa atin. Ito yung selyo ng ating kaligtasan, pagiging pagmamayari ng Panginoon. At kung nung lumang tipan, pwedeng umalis ang banal na Espiritu, wala ba ang salvation nung lumang tipan? At madalas, may mga pastor ako napapakinggan na ang sagot nila dito is affirmative, yes, nawawala ang kaligtasan kasi umaalis ang banal na Espiritu. Kung babalikan ho natin yung binasa natin kanina, sa 1 Samuel 16:14, and the Spirit of the Lord departed from Saul. At ano ang konteksto nito? May kinalaman sa kaligtasan o sa pagiging hari? Monarchy or salvation? May kinalaman sa pagiging hari. At doon, kung titignan natin sa ganung paraan, I believe yung sinasabi ni Haring David sa Psalm 51 verse 11, take not away the Holy Spirit from me. And that means, do not reject me as the king. Lord, nagkasala ako. At nasa iyo ang lahat ng karapatan at kapangyarihan para i-reject ako bilang hari kagaya ni Saul. Lord, please, what? So, I believe, this is Psalm 51 verse 11, ang tinutukoy dito ni Haring David is not, ang pinapatungkulan dito is not about salvation, but about yung pagiging hari, yung pag-anoint ng Panginoon kay David ng pagiging hari. At sabi nga ho ni Allen Ross, mamaya mababasa ho natin, some has taken this to indicate that salvation can be lost during the Old Testament because of the indwelling of the Holy Spirit is not permanent. Na as if ang ating hong security sa salvation ay nakabase lamang sa presence ng banal na Espiritu. Old and New Testament means of salvation is the same. Therefore, its security is also
the same. At ito yung gusto kong i-offer na kaisipan ho sa atin, na tingnan ho natin. As we have studied Romans chapter 4, ang kaligtasan ng lumang tipan at bagong tipan, nag-iiba o pareho? By grace, through faith, based upon Christ. Sa Old Testament, based upon the coming Christ. Sa New Testament, based upon the Christ who had already come. At base doon, ang ating kaligtasan ay sigurado at hindi mawawala. So yes, maaaring sa lumang tipan, hindi ganun kadetalyado ang pagbibigay ng katuruan patungkol sa kaligtasan. Pero base doon sa napag-aralan natin sa Romans chapter 4, because itinulad ni Apostol Pablo ang kaligtasan natin na meron tayo doon sa kaligtasan, pareho lang kay Abraham, pareho lang kay David. And therefore, my conclusion as of now, kung gaano katiyak at sigurado ang ating kaligtasan, ganun din sa lumang tipan. And yes, ang banal na spirito, ito yung kakaiba sa blessing na meron tayo. Ito yung isa sa pinakadakilang blessing ng New Testament. Itong New Covenant na binigay ng Panginoon, yung katuparan ng hula doon sa ni Prophet Joel na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang Espiritu Santo sa atin at nakatahan sa atin ng banal na spirito. And this is a very great blessing na meron tayo. Pero hindi ibig sabihin, dahil nga sa sinabi ni Haring David sa Psalm 51 verse 11, take not away the Holy Spirit from me, ay nawawala ang kaligtasan. Kung hindi ang konteksto noon, at mas makikita natin na mas lapat na tingnan ito, na ang ibig sabihin ni Haring David ay, do not reject me bilang hari. Sabi ni Alan Ross in commenting sa Psalm 51 verse 11, concerning the take, by the way, kung meron ho, medyo mahal, pero very worthwhile na commentary, ang commentary ni Alan Ross sa Book of Psalms. Ano ho? At sa pag-aaral natin tuwing Sunday evening sa Book of Psalms, isa sa malaking tulong sa akin ay itong commentary na ito. So, promote ko lang. Kung kayo ho ay nagnanasa na pag-aralan ng Book of Psalms, isang malaking tulong ho ito. Concerning the taking away of the Holy Spirit, the reader must remember that in the Old Testament, the Spirit came upon theocratic leaders and administrators to enable them to do their work, but it was usually a temporary presence or indwelling. So passages will say that the Spirit would come upon someone and then live. Isa pang example, si Samson. Yes? And he wished not na siya ay iniwan na ng Espiritu ng Panginoon. Again, may kinalaman yun sa kanilang pagiging, sabi nga ho dyan, theocratic leaders and administrators or judges or kings noong panahon ng lumang tipan. So I hope yun ho ay kung meron dito, dati kasi malaking tanong yun sa akin. At madalas ko rin na-encounter na tanong, paano yung salvation sa lumang tipan? Paano yung security ng salvation sa lumang tipan? At isa sa madalas na nibo-brought up ay yung posibilidad nga na ang banal na spirito ay umaalis. Therefore, ang nagiging conclusion nila ay nawawala ang kaligtasan. So point, ito rin natin yung sinabi ni Alan Ross. This is what happened to King Saul, fresh to the memory of David. When Saul sinned, he was rejected from being king, and the sign of that rejection was the spirit left him. In that light, David was praying that he would not be rejected as Saul had been. So I think that's a very accurate understanding itong Psalm 51 verse 11 at yung mga nai-encounter natin na mga passages or texts sa lumang tipan na kung saan umaalis ang banal na espiritu. Psalm 51 verse 11 is not dealing with the issue of salvation, but of theocratic rejection or preservation. So, yun ho ang isang katotohanan na gusto kong makita na natin dito sa Psalm 51 verse 11. So, that's a often questioned patungkol sa banal na spirito sa lumang tipan. Now, tignan naman ho natin ang work ng banal na spirito in relation to the world. Okay? The work of the Holy Spirit in relation to the world. Just a preliminary note, the common evangelical understanding about the work of the Holy Spirit has been
almost exclusively limited to spiritual activities. His work in the church and his work in the individual believer's life. Yes, pag binasa natin ang bagong tipan, which is sinulat para sa mga mananampalataya, at dito dinidiscuss ang patungkol at natalakay patungkol sa banal na spirito at yung gawain ng banal na spirito at presensya niya sa buhay ng mga Kristiyano, totoo yun. Pero ang maling kaisipan ay ito. Maling isipin na ang aktibidad ng banal na spirito ay may kinalaman lamang sa mga Kristiyano o sa mga ministry sa church. Ito yung punto ho natin. Ang isang gusto ko ma-appreciate ho natin ngayon na ang aktibidad ng banal na spirito ay hindi lamang sa iglesia ng Panginoon, that is sa mga mananampalataya at individual na mga mananampalataya, kundi kahit lumabas tayo sa church at tumingin tayo sa paligid, makikita pa rin natin ang aktibidad ng Diyos, particularly ng banal na spirito, maging sa mga nilikha ng Panginoon. Okay? So tingnan po natin. He is too spiritualized. Galing ito doon sa thought na atin nung binasa dito, exclusive lamang sa mga spiritual na aktibidad. He is too spiritualized, almost like a ghost, no function or relation to material things. Yung mga marami mga akala lang sa banal na spirito, bibigyan ka lang ng kakaibang pakiramdam, kikilabutan ka lang. O kilabutan ka, oh, I can feel the spirit. He's active. Yun na yun. He is too Christianized, confined to believers or the church only. Okay? Again, hindi natin deny na siya ay espiritu. At yung kanyang pagkilos ay madalas spiritual. Hindi natin deny yung kanyang pagkilos sa mga mananampalataya sa iglesia ng Panginoon. Pero ang punto nga natin ay hindi siya pwedeng i-confine sa mga ganitong bagay lamang. Anong punto? The Holy Spirit, as the executive person of the Trinity, is involved in all the works of the Godhead. Makikita natin, kung naalala niyo, pinag-aralan natin, ang banal na spirito ay madalas related sa kapangyarihan ng Panginoon. At tuwing kumikilos ang Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos, makikita natin kumikilos ang banal na spirito. He is involved in all the works of the Godhead. Tingnan natin una, the physical world pertaining to life and order. Ang aktibidad ng banal na spirito sa pisikal na mundo, ang patungkol particularly sa buhay at pagkakaroon ng kaayusan. Gusto natin i-recall ang katotohanan na ang banal na spirito ay involved in creation. Sa Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. So, ang isa sa laging binibigyan ng diin ng mga theologians dito is that word, and the Spirit of God moved. That is, nandun yung activity. I remember reading some commentaries and theologians that nagsasabi na yung pag-move na yun, it pertains to giving energy, power. So nandun yung aktibidad, nandun yung kapangyarihan, gumagawa ang banal na spirito even in that creation event. Sa Job 33 verse 4, the Spirit of God hath made me. Naalala nyo, pinunto na natin to, sa bawat bata na pinagbubuntis, involved ang Diyos. Kahit yung nabubuong bata sa isang tribo sa kagubatan, involved ang Diyos. Involved ang banal na spirito. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. So number one, tingnan po natin, order in creation. Ang banal na spirito ay nagbibigay ng kaayusan sa mga nilikha ng Panginoon. Kung naalala niyo, binasa natin sa Genesis 1 verse 2, and the earth was without form and void. Ang ibig sabihin ho noon is unregulated, or there is disorder, not where they are supposed to be. Yun yung kalagayan.
They are not where they are supposed to be. So, ang Panginoon, makikita natin, ang Banal na Espiritu ay kumilos at susunod doon yung pag-organize ng mga nilikha ng Panginoon, yung paglikha ng Diyos, mga bagay in order. Now, let me just note here, gusto ko sabihin na mga 5, maybe 7 decades ago, merong isang theory na lumaganap at naging sikat at meron pa rin ilan-ilan na fino-forward ang theory na ito at ang tawag dito is yung gap theory. Okay, mag-alala, yung t-shirt na gap ay walang kinalaman dyan. There is no sufficient biblical reference for there is no necessity arising from the text to suggest the gap theory and say that this was the time when Satan and the fallen angels rebelled. Merong mga nagsasabi na sa pagitan ng Genesis 1:1 at Genesis 1:2 is a period of many years. Kasi daw sa Genesis 1:1, and God made, in the beginning God created the heavens and the earth. So meron ng creation. Okay na okay daw yun. And then nagrebel ang mga anghel sa pamumuno ni Satan, nagulo ang creation. Kaya pagdating sa verse 2, without form and void. Kaya yung mga susunod na mga verses is somewhat a renovation nung nagulo. Na, yun yung pino-forward ng mga gap theorists. As we have said, there's no sufficient biblical reference para dito. Ito ho ay likhang isip, kwento kutsero, at walang basihan sa salita ng Panginoon. So in order in creation, sa Job 26 verse 13, by His Spirit He hath garnished the heavens. His hand hath formed the crooked serpent. So take this, isa sa mga libangan ho ni Timmy ngayon ay lumabas at tumingin sa mga stars, saka sa moon. At nung minsan lumabas siya dyan. So yun moon, sabi sa akin ni Timmy, Daddy, pinapakuha sa akin yung buwan at gusto niya daw paglaruan. Well, ang salita, the Spirit, by His Spirit, He hath garnished the heavens. So, siya ang nag-ayos, siya ang nagdisenyo, siya ang naglagay ng mga bagay na yan na ating nakikita at maaging yung mga hindi natin nakikita sa kalawakan. Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord hath the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. And again, kung naalala niyo ho, doon sa pagsisimula natin, yung terminology ng Spirit, sa New Testament, pneuma, ibig sabihin breath din. Sa Old Testament is the Hebrew word, ruach. It's the breath of the Lord, the ruach of the Lord, the Spirit of the Lord. All the hosts of them by the breath of His mouth. So ginawa ng Diyos ang lahat ng yan sa pamagitan ng banal na Espiritu. So all of creation is governed by different fixed laws that gives order to all creation. Gravity, water cycle, thermodynamics, etc. And all of this is brought about by the working and the power of the Holy Spirit. So sa mga science junkies, sa mga mahilig mag-aral ng mga law of thermodynamics, law of cause and effect, and so on, law of gravity, and what, namamangha ka sa mga bagay na yan, aktibo ang banal na Espiritu. Siya ang naglagay, siya ang nagdisenyo, at siya ang nagpapanatili ng mga bagay na ito. So be in awe. Alala niyo kung i-research niyo, maraming mga tinuturing na father of sciences, marami, hindi lahat, marami ay mga Kristiyano. Dahil totoo nga, habang pinag-aaralan mo ang mga nilikha ng Panginoon, mas nakikilala mo ang Panginoon at mas mamamangha ka sa kaparaanan at sa katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos na nagdisenyo ng mga bagay na ito. Now, not just in order in creation, but also in life of animate, hindi anime, the life of animate creatures. Yung mga buhay na nilalang ng Panginoon. So Genesis 2 verse 7, and the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life,
and man became a living soul. And again, yung word na breath na yon is the ruach. At mayroong mga theologians na sinasabi na yung aktibidad maging sa pagbibigay buhay sa tao in man ay active ang banal na espiritu. Sa Psalm 104 verse 29, Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die, and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. So makikita ho natin dito yung parallel, no? You take away their breath, ruach, they die. You send forth your spirit, ruach, they are created. So nahandoon yung katotohanan na ang banal na espiritu ay aktibo sa buhay, maging sa kamatayan, ng lahat ng buhay na nilalang ng Panginoon. The origin and sustenance of life, may it be plant or animal, is attributed to the Spirit. Yung pinagmulan at pagpapatuloy ng buhay, tuman ay tao, hayop. Again, ayoko lang masyadong i-take to too far, pero gusto ko ho na lalo na sa mga, hindi na sa mga bata, pero lalo na sa mga bata naririto. Halimbawa, meron kayong alagang hayop. Yung aking pamangkin, si Joanna Faith, may hamster. At minsan nag-post siya, patay si hamster. Very sad. At minsan magpo-post siya, nanganak si hamster ng 3. Very happy. The origin and the sustenance of even of those small pets, active ang Panginoon. Maaaring ang mga bagay na ito ay hindi natin pansin at tinitingnan lang natin bilang natural. So, gusto kong mapaalalahanan ho tayo na aktibo ang Panginoon sa mga bagay na ito. Point, in the realm of nature, as much as in the religious realm, it is the Spirit who gives and sustains life. Maging sa realm ng nature, sa ating paligid, natin na magmamasdan, nararanasan, nakikita, nararamdaman, even in the religious realm, ang banal na Espiritu ang nagbibigay at nagsusustena ng buhay. So hindi lamang siya tagapagbigay o hindi lamang siya may kinalaman sa buhay na walang hanggan at kaligtasan ng mga And yes, salamat sa Diyos sa mga dakilang blessing na meron tayo bilang mga Kristiyano dahil sa ating pananampalataya sa Ebanghelyo, sa biyaya ng Panginoon sa pagkilos niya sa atin at nahandoon ang aktibidad at presensya ng banal na Espiritu. Pero gusto ko tingnan ho natin kung lalabas tayo sa church at titingin tayo sa paligid, mamangha pa rin tayo at pwede pa rin tayo mamangha at dapat pa rin nating i-appreciate at purihin ang Panginoon maging sa mga bagay na nakikita natin sa paligid. So let us have some practical implications. Because of these truths, number 1, appreciation of the beauty of creation, the duty to maintain or enrich nature and oppose its depletion. So nandoon yung appreciation ng beauty of creation. Kung naaalala ho ng ilang mga kapatiran natin na nakakasubaybay sa ating mga group chats, pinost ko ho yung isang sinabi ni Paul Washer, God is not against beauty, He is against sensuality. Ano? Sa Tagalog, may mga damit na nakakaganda, may mga damit na nakakalaswa. Magkaiba yun. At kung mga ladies natin ay bibili ng damit, look for sa mga damit na nakakaganda. Now, ang punto noon, kaya ako binanggit yun, is God is a God of beauty. Hindi siya against sa beauty. Huwag kayong maniwala na pag mas pangit ka, mas spiritual ka. No. Nagkataon, maraming spiritual dito. Ay, nabiro na. Maraming hindi spiritual. Hindi nakabase sa panlabas. And God is not against beauty. At kapag nakakakita tayo, na-appreciate natin. Naalala ko ho, nung una kong na-appreciate yung mga snow crystals.
snow crystals. Alam ko noon, nung elementary ako, meron kaming binibili, 5 piso yata, isa nun sinisilip natin, tututok sa araw. Pag iniikot mo, nag-iiba-iba yung patterns. Ano nun? Parang cartoon lang siya na sinisilip mong gano'n. Nag-iiba-iba yung pattern. Pero magsasawa ka rin kasi. Pare-pareho lang. Pero itong mga snow crystals na ito that by the billions ay bumabagsak tuloy nag-i-snow, walang pareho. At napakaganda. Ma-appreciate natin yung beauty of creation. Talaga na-appreciate ko yung beauty ng creation. Yung nakikita ko yung asawa ko. Anyway, hindi lang yun, nandun yung ating duty to maintain and oppose its depletion. In Christian theology, creation is part of God's general revelation. Kung naalala niyo ho, sa Romans chapter 1, verse 29, pinahayag ng Diyos, pinakita ng Diyos sa mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan ng mga nakikita, sa pamamagitan ng kanyang nilikha. So anong punto? We may know something of our God in nature, but it does not supersede the superiority of written revelation or the scripture. Maaari nating makilala at meron tayong ma-appreciate, mamangha tayo sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa Psalm 19, verse 1, tumingin ka sa kalangitan at ma-appreciate mo yung karilagan at wisdom at kapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi ito isusupersede yung nireveal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Let's look at some ethical implications. Therefore, our environmental concerns is based on our doctrine of creation and providence. Merong mga Kristiyano na sumusobra ang pagiging heavenly minded, walang pakialam sa nangyayari sa kalikhasan at kapaligiran. No, it is God's creation. God is active even today. Sa bawat umuusbong na puno, sa bawat pinapanganak na hayop. Pero nandito yung paalala, our environmental concern is based on our doctrine of creation and providence. Huwag nating isipin na kailangang ingatan si inang kalikasan dahil pag nawasak si inang kalikasan, tayong lahat ay mamamatay at magagat. No. Hindi si inang kalikasan ang may hawak sa atin, ang ating Ama sa langit ang may hawak sa atin. Pero hindi ibig sabihin pabayaan na ang kalikasan. Kundi dahil nilagay tayo ng Panginoon. Remember sa Genesis chapter 1, nung nilikha ng Diyos ang tao, ay binigyan ng kautusan to take care of creation, to manage it, to subdue it. Nandoon yung ating duty. So believers must also engage with environmental issues, but it must be always remembered that there are issues and duties that are far more important than the environment. Pag nagbasa-basa ho kayo, merong mga churches na sumusobra sa environmental concerns. Na ang preaching na nung pastor is about global warming. May mga lugar para doon. Hindi dapat baliwala sa atin. But, merong mga higher tiers ng mas matinding concern sang-ayon sa na-reveal sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Merong mas mahalaga. Anong mas bibigyan mo ng atensyon? Yung pinuputol na puno o yung pagsamba sa Panginoon? O yung paghahayag ng Ebanghelyo sa mga hindi pa mananampalataya? O yung kabanalan ng iyong buhay? Nakukuha ho ba natin? Hindi, ang punto ito, hindi dapat baliwala sa atin ang nangyayari sa paligid, pero merong mas mahalaga. Ito ang nagiging delikado minsan sa mga mananampalataya. Masyado tayong spiritual sa ating kaisipan, puro spiritual na bagay ang ating binibigyang pansin, at nakakaligtaan ang mga bagay dito sa lupa. So I'm not saying na baliwalain ang spiritual na bagay tutok dito sa lupa. What I'm saying ay bigyan natin atensyon ang lahat, pero kilalanin natin na merong mas mahalaga na ibinigay ang Panginoon sa atin. Number 2, and I believe dito tayo, malapit na tayo matapos. Number 2, practical implications. Respect for life in general and gratefulness for our own in particular.
nakita ho natin na hindi lang ang buhay ng tao, kundi maging ang buhay ng hayop ay galing sa Panginoon. Now, baka sumobra ang iba na sumali na lahat sa PETA at kung ano-ano pa na animal rights na kahit magutom ang tao, wag patayin ang buhay ng hayop. Hindi ganun dahil mayroong mga nilikha ang Diyos para sa consumption ng tao. Okay? Yes, ang buhay maging ng mga hayop ay galing sa Diyos, pero mayroong mga hayop na ibinigay ng Diyos para sa consumption ng tao. Kung paanong ang tao ay hindi dapat ituring ng mas mataas, halimbawa, hindi niya dapat pwedeng ituring na anghel at sambahin ng tao, ganun din ang hayop. Yes, nilikha ng Diyos, yes, binigyan ng buhay ng Panginoon. At siguro mayroong magagalit sa akin dito. Huwag niyong ipantay ang hayop sa level ng tao. Nakukuha ko ba? At madalas ko ito nakikita sa mga pet lovers. Come on, doggy, come here, doggy. Doggy is a part of our family. Mag-ingat ho tayo. Yes, ako'y mahilig sa aso. I'm a dog person. Kung bibigyan akong pagkakataon, gusto ko mag-alaga ng maayos sa aso. Pero wag natin siyang itataas sa level ng, at yung iba hindi aso ang alaga, baboy ba? Baboy yan nasa loob ng bahay. Pagkagawan, merong mga artista pinapagawan ng diamond necklace yung baboy nila. Again, so yung dalawang extreme ay kailangan nating yung extreme na hayop lang yan, walang kwenta, ubusin. Yung naman kabilang extreme, ay buhay yan, galing yung kay Lord, wag patay. No, ilagay natin sa tama na pananaw. Minsan nga ho, nag-uusap kami ni Sister Jonah. May mga pinapanood si Timmy na yung mga hayop ay nagsasalita, yung mga hayop ay nagtutulungan, na seemingly nagbibigay ng idea na ang hayop ay parang may kaisipan at ugali at para din silang tao, iba lang ang anyo nila. At baka yun ang tumatatak sa ating kaisipan. So ang punto pa rin na ito, respect for life in general. Merong mga tao na marahas sa hayop. Hindi na basta papatayin ng hayop, tutorturein ng hayop. Again, gusto ko tingnan ho natin, irespeto natin ang buhay. Kung kailangan, kung hindi naman kailangang patayin, bakit papatayin? Baka meron dito ginagawang libangan na hulihin ng mga pusa, ilagay sa sako at tingin ko hindi ho yun lalapat sa maayos sa pag-appreciate ng buhay. Then, hindi lang yun, gratefulness for our own in particular. Be grateful sa buhay. At nakita natin, hindi lang yung simula ng buhay, hindi lang yung, alam mo yun, para bang sa mga mas may alam sa sasakyan, siguro mas maitatama ako. Pero halimbawa, ang diesel engine na sasakyan, pag in-start mo, tapos inalis mo baterya, kailangan mo ang baterya para mag-start. Yes? Pero pag inalis mo ang baterya, tuloy-tuloy pa rin naandar. Now, ang punto ito, ang banal na spirito, hindi lang siya kailangan sa simula. Binigyan ka ng hininga. Tapos, ikaw na ang bahalang magpaandar at mag-maintain ng buhay. No? Nakikita natin na if God will take away His Spirit, we will be consumed. That means every day, every hour, every minute ang nagsusustain sa atin. Ang bawat hininga natin ay pagsusustento ng banal na spirito. Appreciate that. Praise God for that. Thank God for that. So Psalm 68 verse 8, O bless our God, ye people, and make the voice of His praise to be heard, which holdeth our soul in life, and suffereth not our feet to be moved. It should cause us to worship. Yes, we come together and worship God for our salvation, for our eternal life. Pero pwede pa rin natin purihin at dapat pa rin natin purihin. Katulad na sinabi sa Psalm 68 verse 1, praise, make your voice of the voice of His praise be heard, na nag-iingat ng ating mga buhay. Dalas siguro,
Mas madalas pa natin pasalamatan si Doc, ay Doc, thank you very much sa gamot na binigay mo, okay na okay. Hindi natin napapasalamatan ang Panginoon. Luke 12 verse 6, are not 5 sparrows sold for a farthing or 2 pennies, and not one of them is forgotten before God? At sa ibang record sa Gospels, walang babagsak sa kanila na wala sa atin o wala sa kapahintulutan ng ating Panginoon. So kung kayo may alagang ibon, o anuman ang inyong alaga, at yung mga nakikita sa paligid, ang nagsusustento ng buhay nito ay ang Panginoon. So Daniel chapter 5 verse 23, sa bandang dulo noon, the God in whose hand thy breath is, and whose are all thy ways hast thou not glorified. Nasa Diyos, nasa kamay ng Diyos yung ating hininga. The reason kaya tayo humihinga, that is tayo buhay pa rin, ay dahil sa mabuting kamay ng Panginoon. Sabi ni Edwin Palmer, I believe, malapit na tayo matapos, sabi ni Edwin Palmer, although there is in all creation after the fall of man the seed of death, so that vegetation, animals, and man all die eventually, yet it is by the constant creative activity of the Holy Spirit that this decaying, dying process is checked, and life is given instead. He not only gives life to the birds, fish, and beasts, but He renews the earth by causing the grass, plant, trees to grow. Seeds containing life are produced, which in their season will grow. Siguro sa mga estudyante dito, kung naalala niyo yung hindi lang water cycle, yung life cycle, ayun, merong mga predators at merong mga yung baka kakain ng damo, so on and so lahat ng yan aktibo, kumikilos at handoon ang presence at paggawa ng ating Panginoon, particularly ng banal na Espiritu. So, in our final point, every believer can and should look around and behold all of God's creation and be in awe of the great power, care, and wisdom of God towards all His creatures. At kagaya ng atin hong pinaka-subject, yung aktibidad ng banal na Espiritu sa mundo. So, mamangha tayo. Itong ang ating Diyos na alam niyo yun, pag iniisip natin, minsan, I can do only so much. Tama? Binigyan ka ng trabaho, inutusan ka, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, at darating ang punto, wala ka na, hindi mo na kayang gawin yung iba dahil punong-puno ka na. Sana ma-appreciate na natin na magdudulot ito ng pagluwalhati sa Panginoon. Yes, ang daming ginagawa ng Panginoon. Aktibo at involved siya sa lahat ng nakikita, maging mga hindi natin nakikita. Pero ganun pa man din, aktibo at kumikilos siya sa buhay ng bawat tao. Much more, sa buhay ng bawat mananampalataya. Nakatahan ang banal na Espiritu. So with that, dito ko natin tatapusin ang ating Sunday School ngayong umaga. Baka meron hong may tanong. Open ho natin for 5 minutes. Meron ho bang may question? Sa ating hong comment section sa online, baka meron hong may question. Gandang umaga po, Brother Pa. Yung po bang mga hindi naniniwala, yung naniniwala na ang Ama lamang ang Diyos at hindi Diyos ang Espiritu Santo, hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo, is equivalent po ba yon na ito ay paniniwala sa huwad na Diyos? Yes. Narinig yung tanong, paano, Brother Paul? Kasi madalas nating naririnig na sinasabi na, iba-ibang relihiyon yan, pero isang Diyos lang din naman na sinasamba yan. No. Maaari may pagkakapare-pareho sa ilang mga bagay, pero malaki ang pagkakaiba. Kagaya ng sinabi ho ni Brother Toto, yung mga tao, mga grupo o relihiyon na hindi naniniwala na Diyos si Kristo,
hindi naniniwala na Diyos ang banal na spirito, actually sila ay hindi sumasamba sa Diyos ng Biblia. Or, kung susubukan man nilang i-ascribe sa Diyos ng Biblia ang kanilang pagsamba, hindi ito katanggap-tanggap sa Panginoon. Sinusubukan kong alalahanin yung verse, sandali lang, subukan kong hanapin. Sa John chapter 5, kung di ako nagkakamali, sandali lang po. Ayun, sa John chapter 5, verse 23. Sa John chapter 5, siguro pwede kong Barigab, ibalik mo na dun sa control ni where Daryl yung projector, pwede yung i-project yung verse. Sa John chapter 5, verse 23, ang sabi, that all men should honor the Son even as they honor the Father. Daras lang ko dating nabigyan ng attention to. Ang pag-honor sa anak, that is sa ating Panginoong Yesus, ay dapat kapareho ng pagbibigay luwalhati sa Ama. Hindi pwedeng mas mababa. At kung niluluwalhati mo ang Ama bilang Diyos, dapat ganun din ang ibibigay mong pagluwalhati sa anak. Hindi pwedeng mas mababa. Sapagkat ang sabi, tuloy ho natin, he that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Kung hindi mo ino-honor sa ganung paraan ng anak, you're not really honoring the Father. So, i-apply natin ng konti ang Iglesia ni Cristo, na hindi kumikilala sa anak bilang Diyos, ang kanilang pagsamba ay baliwala. Hindi katanggap-tanggap. Maaaring pinoportray nila na sinasamba namin ng Diyos ng Biblia. No. At ito ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. So, I hope na na-address ho yung question. So, mahalaga ang tamang pagkaunawa at pagkakilala sa Panginoon. Now, I believe there's a difference sa ignorante. Yung ibig sabihin, hindi pa, kasi naman doon sa talagang totally nire-reject yung katotohanan. So merong mga tao talaga na yung nga mali at na pinipili nila ang maling pananampalataya patungkol sa anak at sa banal na spirito. Therefore, yung kanilang pagsamba at pananampalataya sa Panginoon ay hindi ang pananampalataya at pagsamba sang-ayon sa Biblia. Hindi ito katanggap-tanggap sa Diyos. So thank you po doon sa napakagandang tanong po na yun. Baka meron pa. Meron lang ho ditong tanong. Wala pang indwelling of the Holy Spirit ng Old Testament, di ba? Ang proof of ownership kasi ng Diyos noon ay circumcision at Sabbath keeping. Ang circumcision ho, which is tanda ng Panginoon sa kanyang mga tao noong lumang tipan, ang visual na tanda, which is mapag-aaralan natin next Sunday sa Romans chapter 6, sa panahon natin ngayon sa bagong tipan, ay ang baptism. Water baptism. Ito yung pagpapakilala natin, pag-identify natin with the Lord Jesus Christ. Now, yung tanda ng banal na spirito, ito'y tanda ng Panginoon sa kanyang mga tunay na mananampalataya. Kung paanong hindi lahat ng tuli ng lumang tipan at all Israel is Israel, hindi rin naman lahat ng bautismado sa tubig ay tunay na Kristiyano. So, mas may equate ho yun doon. So, I hope kung kasi ang tanong ho, tila baga ini-equate yung seal of the Holy Spirit na sign of ownership, Ephesians chapter 1, at nung namang lumang tipan ay yung circumcision which is physical. So, yes, there is similarity pero hindi ho siya eksaktong-eksakto. Ang mas may equate natin sa bagong tipan, sa circumcision na lumang tipan ay yung bautismo. Which is, kaya merong mga pedobaptist na dahil daw pati yung mga bata sinicircumcise ng lumang tipan, kaya yung merong mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, particularly mga Presbyterians, ay binabaptize sa mga bata dahil sign daw yun ng covenant. Ini-equate nila sa ganun. So, we do not believe that. We believe in credo baptism, that is believer's baptism, na siyang maliwanag sa bagong tipan. Meron pa ho ba? Last 2 minutes. Sa ating comment section ho, meron po ba, brother? Wala naman po. Okay, so I hope na mas natuto tayo. Kung hindi man tayo natuto ngayon, napaalalahanan tayo ng ilang mga katotohanan na maaaring alam na natin dati at mas ma-appreciate natin ngayon at tayo na-remind. Let's pray.
Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, please, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita. Nakakakita sa mga dakilang gawa mo. Hindi lang sa aming buhay, hindi lang sa aming pananampalataya, kundi mga dakilang gawa mo maging sa aming paligid. At maibigay namin sa iyo ang nararapat na papuri, pasalamat. At na-appreciate namin ang iyong mga kabutihan at gawa na ito. At Lord, salamat po sapagkat pagsamasamahin man ng napakadaming ganda at napakadaming paggawa ng banal na Espiritu sa aming paligid, Panginoon, namumukod tangi ang kanyang pagkilos sa amin na kami ay kanyang pinanganak na muli. Kami ay patuloy na binabago sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, O Diyos. Muli, O Diyos, bigyan mo kami ng mga mata na nakikita mga dakilang gawa mo at mga puso na pinupuri ka. Tulungan mo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain ngayon, maging ang aming time ng sandaling fellowship. Ikaw pong patuloy ng maluwalhati, dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dako ho tayo sa ating break time at muli ho, pagpilihin natin yung ating physical distancing at mag-ingat pa rin ho tayo. Pero encourage ko pa rin na sa kasama ng pag-iingat, mag-fellowship pa rin po tayo. God bless po. We are dismissed. At after 10 minutes po ay after 10 minutes po magre-resume yung ating gawain ng pagsamba.